Kamusta na nga po mga master at sa ngayon ay atin ang ipagpapatuloy na gisahin ang Chapter 21 at 22 sa manga series ng Gachakuta. Kaya't atin na nga pong agarang umpisahan. Naganda na nga etong si Engine upang turuan ng leksyon etong si Jabber. Gayon din na po na nga nila ang lalim ng gusaling kanilang pinanggalingan na malamang araw ay siyang pinakarason kung bakit nawala ng koneksyon etong grupo ni Naruto sa kanilang headquarters upang agarang makahingi ng tulong. Gayun din, pinuri nga niya ang iba pang supporters na nagawang kontakin sila matapos na tumakbo patungo sa pinakamalapit na bayan. Pinakalma nga rin siya ni Engine sapagkat nakatitiyak siyang ayos lamang etong mga kasamahan ng binata at tanging nangangailangan lamang ng mga paunang lunas. Mas lalo lamang ginanahan naman etong si Jabber sa kanyang nasisilayan sa kabilang araw nang mas magiging mahirap ang kanyang pagkilos na isasagawa sa kasalukuyan. Doy mas minabuti namang purihin itong si Engine etong binata sapagkat nagawa niyang labanan ang isang ganito kalakas na individual. Ngunit hindi naman ganoon ang naging reaksyon ng ilan dahil sa nakakaawang estado ni Rudo. Nais nga nilang turuan ng leksyon etong si Jabber, buhat sa napakaraming katanungan ang nais nilang masagot. Nagbabala naman etong si Engine na huwag siyang umasang madali lamang siyang makakatakas mula sa kanila matapos ang gulo niyang naidulot. Alam naman ni Jabber ang tungkol doon at nangangamba nga para sa kanyang kaligtasan. Naisin man daw niyang umalis na lamang, subalit naroroon nga daw siya para sa isang misyon na dapat niyang tapusin. At iyon ay ang kunin etong Sky Person. Wala nga daw siyang pake kung dito na siya mamamatay, sapagkat kinakailangan niyang mapagtagumpayan ang kautosang nakaatas para sa kanya. Kasabay nga ng muli niyang paghahanda upang umatake. Subalit ang kanyang pagkilos ay bigla na lamang napahinto, buhat nang may kumapit sa kanyang likurang bahagi, na kapwa na silayan nitong sina Engine. Ayon pa nga dito, na oras ng araw upang sila ay bumalik sa kanilang base. Ayaw nga sanang makinig nitong si Jabber sa naturang payag at iginigiit na hindi pa tapos ang kanyang misyon. Napaisip naman etong si Engine kung saan at papaano ang nasabing batang babae ay nagawang makalapit sa kinaroroonan nitong kanilang target na individual. Literal na wala talaga sa bokabularyo nitong si Jabber ang salitang sumuko kung kahit ipinabatid na lamang nitong batang babae ang mensaheng nagmula sa kanilang mismong pinuno at ang payag ng iyon ay labis na nagbigay ng kasiyahan sa naturang lalaki na marinig at tuluyan nagpa siyang ihinto ang kaniyang planong pakikipaglaban. Nagpaalam na nga ang mga ito sa kanila at doon napansin nitong si Ryu ang isang kakaibang manhole na lumitaw mula sa nasirang pader. Nagpaalam na nga rin siya kay Rudo at nagpasalamat sa aniya ay masiyang sandali ng kanilang paglalaro. Subalit galit namang tinawag nitong binata ang atensyon ni Jabber at mariing nagbanta na hanggat hindi niya naipagiganti ang ginawa nito laban kina Gris ay hindi siya makakapayag na dito na magtatapos ang lahat. Nasiyahan naman etong nasabing lalaki sa klase ng fighting spirit na tinataglay ni Rudo. Gayun din na po na ang pamilyar na disenyo ng kanyang gloves na pagmamay-ari na tinawag nga niyang series. Hindi naman ito naunawaan ni Naruto. Ayon pa nga kay Jabber na malamang ay masisiyahan ang kanilang bossing oras na nalaman ang nasabing bagay. Huwag na nga daw mag-alala etong binata sapagkat muli ring magkukrus ang kanilang mga landas at tiyak na mas magiging kapanapanabik nga raw ito pa nagkataon. Kasabay ng pagpasok nila sa loob ng manhole at tuluyang naglaho sa nasabing lugar na ikinabigla nitong mga janitors na masilayan. Gayun din, naiwan etong si Rudo na naguguluhan sa mga uling katagang binitawan ni Jabber para sa kanya hinggil sa tinataglay niyang gloves. Pagkatapos nga ng nasabing insidente ay matagumpay na nailigtas nitong sina Engine etong sina Zanka. Gayun din etong si Gris na agarang nilapitan nitong binata. Doy pinagbigay alam nga niya ang nangyari sa pagmamay-ari nitong amulet ni Gris at kapwa humingi ng paumanhin dahil sa pagkasira nito. Sa halip namang magalit etong supporter niyang kasamahan ay ipinahayag lamang nito na iyon ay isang bagay na labis niyang pinahahalagahan. Kung kaya't ang makatulong nga daw ito sa kanyang naging huling pakikipaglaban ay labis niya ng ikinatutuwa at pinuri pa nga ang kausayang ipinamalas nitong si Rudo sa nasabing insidente mga master. Lumipas pa ang mga sumunod na araw at makikitang mag-isang nagninilay-nilay etong binata sa isang silya sa harapan ng base ng mga janitors. Maraan nga siyang kinamusta nitong si Engine habang bagya siyang pinuri buhat sa nagawa na niyang kontrolin ng maayos etong kanyang jinky. Ngunit magkaganoon man ay hindi pa rin makuha nitong si Rudo na magsaya buhat nang hindi man lamang niya di umano nagawang tulungan ang taong tumulong sa kanya sa naturang insidente. Naiinis nga siya habang marang ipinaliwanag sa kanya nitong si Engine na nakahanda etong si Gris sa anumang posibleng mangyari at handa itong ilagay sa alanganin ang kanyang sarili tanging maprotektahan lamang ang kanyang mga kasamahan. Mas minabuti pa nga nitong si Boy Payong
na pumasok na sila sa loob ng kanilang base at kamustahin etong kanilang kasamahan. Do'y laking gulat nga ni Rudo buhat ng kasalukuyang nasa maayos na kalagayan etong si Gris na masayang pinuri ang nagawa ng binata sa nagdaang misyon. Agara namang masaya siyang kinamusta nitong binata na talagang hindi makapaniwala sa bilis ng recovery mayroon etong kasamahan nilang supporter. Pasimple naman siyang biniro nitong sina Engine buhat sa alam nga daw nilang labis itong nag-aalala sa kalagayan nitong si Gris at iniisip na ito ay sumakabilang buhay na bagya ngang ikinayang marinig nitong ating pangunahing tauhan. Malakas nga niyang inamin ang kanilang mga payag at talagang inakalang patay na etong si Gris. Ngunit masaya naman siyang sinagot nito na nakaligtas siya mula sa tulong na ipinagkaloob ng Janitor's Medical Team. Do'y ipinakilala nga sa atin etong babaeng nagngangalang Ayesha Estilza na tanging nag-iisa di umanong healer sa kanilang hanay. Likas nga ang pagiging mahiyain nito sa harapan ng ibang tao, habang mas minabuti ngang muling pasalamatan siya ni Gris, gayon din etong si Folio na halos mangyak-iyak pa nga sa isang tabi. Hindi na nga ito nakatiis pa at kaagad na lumapit sa kanyang kaibigan. Muli nga ding pinuri niya etong si Rudo sapagkat nagawa niyang maging mahusay na makipagtulungan dito kay Zanka noong kanilang nilabanan etong si Jabber. Binigyang diin nga rin niya na huwag na nitong isipin pa ang tungkol sa nangyari sa kanyang amulet. Lalo na't naging kapakipakinabang nga daw ito sa kanilang naging huling misyong isinagawa. Ang pahayag ng iyon ay siyang nagpakalma sa isipan ng binata, samantalang dagdag na pahayag naman nitong si Engine na buhat sa nagsimula ng kumilos ang grupong Vandals ay nangangahulugan lamang ito na magmula sa ngayon ay hindi na lamang aberrant beast ang kanilang mga kahaharapin. Bagkus kabilang na dito etong nasabing grupo. Pagkatapos ay may isang individual nga na nagpayag na may bagong impormasyon silang nakalap na ang nabanggit nitong si Jabber hinggil sa border ay nangangahulugan lamang na ang mga ito ay palihim na nag-iimbestiga hinggil sa langit. Nabigla nga ang lahat ng naroroon sa nasabing silid, buhat ng taong ito ay walang iba kundi ang boss ng mga janitors. Hindi nga makapaniwala etong si Rudo na nasa kanyang harapan na sa kasalukuyan ang taong hinahangad niyang makausap. Marang lumapit nga siya dito sa binata at nagpakilala sa pangalang Alha Corvus at siya nga raw ang leader ng mga janitors. Ayon pa nga di umano sa kanyang pagkakatanda, ay ninanais itong si Rudo na malaman kung papaano muling makababalik sa kanyang pinanggalingan at iyon lamang ang kanyang tanging rason kung bakit nais niyang maging kasapi ng kanilang grupo na lubos ngang hindi katanggap-tanggap. Subalit dahil nga raw pinahalagahan nitong binata ang pinaniniwalaan nilang mga janitors at ipinamalas ito sa nagdaang misyon kung kaya't bilang leader ng mga ito ay pumapayag na siyang maging kasapi ng kanilang hanay at masaya siyang binati bilang opisyal na miyembro ng mga janitors. Hindi nga lamang doon nagtatapos ang sorpresa para dito sa binata, sapagkat ayon pa nga dito kay Alha, ay tahakin nga daw nitong si Rudo ang kaniyang opisina para sa kanyang magiging bagong uniforme, pati na rin ang kasagutan at impormasyon na kaniyang nais malaman. Sa nasabing opisina nga ay pinaliwanag nitong si Corvus na ang tinatawag nitong si Jabber na border ay ang lugar na siya ang pagitan ng langit at ng underworld. Sinasabing walang araw nakakaligtas na tawirin ang nasabing border patungo sa langit. Subalit may isang araw interesanteng kwento siyang nalalaman sapagkat sa isa sa mga tinatawag nilang Forbidden Zone na siyang sinasabing pinakamalapit sa border ay naninirahan ng isang babae at di umano ang babaeng ito ay minsay tinulungan ang isang grupo ng mga manlalakbay sa Forbidden Area. Gayun din ayon pa nga sa babae ay nakakakita siya ng taong bumababa mula sa kalangitan sa naturang lugar. Matagal na nga daw itong naninirahan sa Forbidden Area at pilit na binibigyan diin na mayroong individual na nagagawang tahakin ang langit at bumalik sa kanilang lugar nang hindi namamatay. Kaya't sa madaling salita ay nagawa nitong makakita ng taong kayang tawirin ang border. At kung magagawa nga raw nilang matukoy ang taong ito mula sa tulong nitong babae, ay tiyak na magkakaroon sila ng kasagutan kung papaano muling makababalik sa langit etong si Rudo. Ngunit binigyang diin nga nitong si Corvus na ang pagtahak sa Forbidden Zone ay napakadelikado at natanong etong binata kung desidido pa rin nga daw ba siyang isagawa ang pagpunta sa lugar na iyon. Wala namang pag-aatubiling sumagot etong si Rudo ng oo, habang etong si Engine ay pumasok na rin sa opisina ng kanilang boss at masayang binati etong binata sapagkat nababagay nga raw sa kaniya ang kanilang kasuotan mga master.